tila bumaliktad na po si Chis Escudero dahil sa ginagawang pagbabawal ng mga pugo sa bansa. Pakinggan po natin ang mga pahayag ni Senate President Chis Escudero. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang pogo. Ang pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung PIGO, Philippine Inland Gaming Operations. Kung saan ang nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan, ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan, at malamang sa malamang, yung mga dating pogo ay nagtatago sa likod ng PIGO. Marahil, dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang, ay tila nandyan din sa PIGO na ang tatamaan pa ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Yun naman pala, ang akala po natin ay nawawala na po yung mga sugal na pugo. Yun pala, may pigo pa palang maraming naiiwan at hindi po yan kasali sa pinagbabawal. So ang ibig sabihin, pinagbabawal nila ang sugal sa Pilipinas sa pugo. Yun pala, may pigo. Ang magmamayari ay mga Pilipino. So ganun din po, marami din po palang sugal sa ating bansa, di ba? Ang akala natin, ayaw ng administrasyon ng sugal. Yun pala, may pigo pala na sugal. Ngayon po lang natin nalalaman ito ng dahil kay Senate President Chis Escudero. Ito naman, isang seaman galit na galit sa administrasyong Marcos dahil sa pangyayari ngayon at bilib na bilib po siya kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanilang mga seaman's book na ginawang 10 years, passport naging 10 years. Pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag. Kung kayo ang tatanungin, sino ang mapupusahan ng susuportahan? Ay, wala nang iba kundi kay Digong. Kay Digong, sir? Oo, ito presidente natin, baka ito eh. Seaman ako, pre, seaman. Ang seaman book ko, dati 5 years. Nung dumating si Digong, naging 10 years. Ang passport ko, 5 years. Ayun, 10 years na. Ang driver's license ko, ginawa 10 years. 10 years din. At saka, ako, ang tagal ko, di ba nag-pandemic? Yes, sir. Na-detain ako sa Ghana, Africa, sinandun ang offshore. Kasi naghihigop kami ng langis sa gitna ng dagat eh. Ang project namin sa Ghana, Africa. Sa gitna ng dagat. Quarantine. Alam mo ba, quarantine namin dito sa Maynila. The best na hotel. Saan, sir? Dito sa, 5 star. Diamond? Diamond. Kasama yan eh. Tapos dito sa, paalis ako nun. Quarantine ako 15 days. Sa Marriott Hotel. Pasay, sir? Libre yan. Duterte yan ang Duterte, the best talaga. Alam mo kung bakit? Kaya the best si Digong? Dito, kasi dito, lagi ako dito eh. Alam mo, sir, mula noong 1993, seaman ako. Walang gumawa ng ganyang mga klaseng, gawin mong 10 years ang seaman ko, passport. Hindi pa natatapos ang 5 years. Mga 4 years pa lang, i-renew mo na yan. Kailangan kasi may validity yan. Ang validity niyan, 1 year. Dapat. Hindi ka pwede sumakay ng barko kung ang validity mo na 9 months ka lang. Automatic renew yan. Kasi may mga bagay na, halimbawa, 10 months ang kontrata mo. Kailangan, kung na-extend ka, kung ang biyahe ng barko, Africa, tapos barko ang sinakyan mo, bago dumating ng Japan yan. Almost 2 months yan. Ngayon, kung kakapusin, ang duration yan, butang ka. Sa paso. Walang extension, sir. Ay, hindi ka maka-extend pag nasa gitna ng dagat eh. Ang extension na tinatawag, land-based ka. Oo. Pero pag seaman ka, hindi mo ma-extend yan. Ang validity niyan, 1 year. Pero ngayon, baka hindi ka na pumapasa sa medical. Ang seaman book mo, passport mo, hindi pa paso. Hindi pa expire. Subok ko na yan si Digong. Walang tatalo siya. Kagalingan ni Digong. So, Pagtanong kayo, tungkol kayo bangag, sasagutin ko. Tanong ko
lang po. Sa tingin niyo, ba't po ginawa ni Tatay Digong na 10 years yung mga anak? Hindi, para hindi pa hirap sa tao. Yung pagmamahal niya sa OFW, Seaman, gano'n na lang. Kasi bangag wala to eh. Si Attorney Abi Binay, magaling po na abogado yan. Alam niyo po si Abi Binay, yan ang kasama ko, katabi ko. Yan ang seatmate ko sa Kongreso. Pag kami, hindi naman tayo abogado, kaya pagka meron kailangan malaman tungkol sa batas, sisikuhan ko na muna si Abi. Ano ba talagang sagot dito? Yan, tuturuan ako. Magaling po yan, napakatalino. Ano nangyari, Mr. President? Bakit nagiging abogado na po yan si Abi Binay? Nung una si Pacquiao nagiging taga Bukidnon, ngayon si Abi Binay na naman nagiging magaling na abogado. Paano nangyari yan, Mr. President? Ano nangyari sa iyo, Mr. President? Medyo kulang ka yata sa informasyon diyan sa mga kasamahan mo. Nagiging abogado na po si Abi Binay at hindi lang po abogado kundi nagiging magaling pa daw na abogado. Nako po!